Hello guys! This is your Miss Universe 1981 It's Warrior Vlog and welcome to this video with my new hair. Kasi dahil may nasabi mga bashers na kailangan na maganda yung nag-interview kasi maganda yung mga in-interview ko. At ito na po guys, ang aking new look and my new hair para tayong Amerikano ngayon. But by the way, ngayon, welcome to my video. Welcome to our 11th podcast. This is our 11th video dahil meron na tayong mga na-interview. We have si Gwen, Audiva, Argel, Rhea, Bating, Oyong, Jigjag, Lyra, Simple Amori, and si Yaya Hana. Ngayon naman, our 11th video, our 11th podcast with M2M Talks or Marimar Talks. Our guest today po ay isa sa pinakamasipag na members of the Social Climbers. At before po ng Social Climbers, friend na po talaga kami. So, naging barkada kami. Wala pa nabuo yung Social Climbers. Hindi pa namin madyong close at nakilala si Brenda Amish. Dito saan pa lang mga kababata na kami dito. Mga group of friends na kami dito. Nila Jigjag, nila Macron, nila Uyong, nila Diva, nila Dennis, nila Argel, nila Rhea. So, ang dami naming group of friends. Siya ay isa sa barkada namin noon. So, isa sa pagpinamasipag, hindi naman siguro sa pinakamaganda, pero yes na lang po. And, pinakabuhak-hak kong tumawa. So, pinaka-loud din sa grupo. So, wala pa tatagalin pa. Dahil matagal na po siyang in love at matagal na po siyang may ka-live-in vlogger po kami lahat. Ano na, erase kaming lahat. Wala na matigalin pa, our 11th podcast is intended for Jin Bula! Hello! Welcome to the vlog of Marimar Vlog. Yes. Hi, Day! Kamusta, Day? Okay na, Day. Kaon o kalamungkay. Oh, she's very pretty today. So, siya po talaga yung dahilan kung bakit mag-new look ako ngayon. And may new color ako sa hair. So, sabi nila, dapat new look daw kasi dapat fresh. Uy, ka dyan, oy. Okay, go. Guys, sa talagang gustong mag-consi yung hair, magpagwapa sa yung hair, ribbon, color hair extension, eyelash extension, tanan-tanan. Oh, look at my guwapo. Yung hair. Yung... So, please visit General Salon and located at SR Mall Lasaan beside SR Mall din. So dito siya sa Los Banson, Barangay Los Banson, Hasaan, Misamis Oriental. So congrats! This is your second branch. Di ba pinakamasipag talaga? Baka meron daw. So by the way, Jin Bulag, this is my podcast intended para malaman at makilala tayong members of the Social Climbers. So please introduce your name, your real name, your age, taga saan, at ilan kayo sa magkakapatid? Hi, this is Jen Bulag Vlog. My real name is Clifford Glenn in Neri Macarulay, and look, address in Upper Hasaan, Misamis Oriental. I am 36 years old on this May 1 this year, and then ano po kami magkakapatid? 9 po kami magkakapatid. Yun lang. So how's life noon? Kamustahin natin yung buhay natin noon, Jay. Kamusta yung buhay natin noon? Ang hirap po yung sobra ba yun? Ay, ginawa ko. Muli siya guys nga, din ako gusto nga kuan. Kung Tagalog ba? Pwede. Ay, yun ang ayaw ko talagang, yun ang pinaka-hate kong part sa buhay ko na babalikan ko talaga yung hirap talaga. Oo, kasi yung, minsan lang tayo makakain dati sa 3 beses sa isang araw, ganon. Tapos, magtinda ng kahit ano-ano para mataguy lang yung pamilya, di ba? So, yan po ang po guys, ng napakahirap talaga ng buhay talaga dati, guys. Oo, so for FYI lang po sa lahat, no. This is a sort of trivia for kami from Jin Bulag. Noon kasi I remember pumunta to ng Manila. Anong age ka pumunta ng Manila? 15. Oh, 15. So after graduation. Ay, mag-graduate, uy. Okay. Kamusta yung hanggang kailan ka sa sa school? Second year high school. Tapos, second year high school ng ALS. ALS ako nag-graduate. Sa alternative system, learning system. Wow! Well, at least, just ano yung ginawa yung ALS para sa mga taong gustong mag-graduate na akala nila hindi na pwede. So at least you
you are part of that family. So congrats. So after second year, so nag-ano ka, tawag dito, pumunta ka naman nila. Oo, pumunta ako Maynila kasi ano talaga, kasi hindi kasi ako makatawag diyan. Hindi ko kaya tingnan yung family ko dati na parang watak-watak kami magkakapatid kasi yung iba kong kapatid nasa mga tiyahin ko, and then yung iba maliliit pa. Yung sabi ko sa self ko na talagang hindi pwede na dito lang talaga ako kasi gusto ko na, ambisyosa kasi ako eh. Gusto ko talaga na meron akong talent na, kasi dati si Mami Armami, patay na siya ngayon, nasa kabilang buhay na po siya. Tapos, idol ko po si Mama Armami dati kasi hindi pa ako si Riban dati, relax lang eh, yung ganun. Tapos lagi ako doon sa salon niya, ganun. Sabi ko sa self ko na, sana maging ano ako soon, maging beautician din ako soon, ganun. Yun lang. Okay. So, actually, si Armami po, for the permission of everyone, isa din po sa mga ni Zam at ni Rhea. Diba? Yes. Kayo. At di ba, Kang? Yes, kami na bakang. Kasi nag-ano kami dati, meron kaming ano dati, tawag dito yung extra income na mag-lip-sync kami sa barangay. Magsashow! Oo, magsishow kami, ganun. 50 pesos. Malaki na kasi yung 50 pesos Oo, to malaki 100, di ba? dati, oo. I remember ko, sa kay Armami, under ko, Armami to 50, binibigay sa akin 300. Magkano? To 50, 300. Di ba? Oo. Ay, ginawa ka. At first time din namin, kasi sinasabi ko din noon pag kami magkilala, first time din namin na si Argel sumali talaga. Oo. Sumali siya ng Miss Gay na show lang ni show ni Armami para ibahin-bahin na po namo. Di ba? Sa remember. So, kamusta man yung buhay mo Manila? Yung buhay ko Maynila is nakita kami ni Ansing una. Sa Manila? Sa Manila, oo. Kasi doon ako sa department na magkiskis kami ng lumang wheelchair dati. Kinikis kami yung kalawang, may hawak kaming liha. Kinikiskis talaga namin yun. Okay. Tapos sabi ko, ay, hindi ako pwede sa ganito kasi gusto ko maganda talaga ako. Syempre, ang agency nagagalit sa akin, sabi pang ganun, di ka naman maganda, ba't ka ba namimili ng trabaho, ganun. Sabi ko, ayaw ko ng ganito, madam, kasi ano ako ilagay, huwag nang dito sa may kalawangan, ganun. Tapos, nilipat ako doon sa kitchen ako ulit, sa kitchen. Tapos sa kitchen, taga-serve ng mga pagkain kasi yung sa second floor, yun ang kitchen namin. Ang sa baba, yun ang mga trabahante, nasa baba yung trabahante. Umaga, nagsaserve kami ng almusal, tanghalian, tapos pagka merenda, yung slice bread, nilalagyan namin ng palaman para ibibigay sa mga trabahante. Okay. Yun pala yung buhay niyo, no? Oo. Pero, anong age ka pumasok ng salon? Yung time na yun, si Mama Venus na naman. Nagkita kayo doon? Para patayin ang mga binabanggit. Natundoy. Sorry. Talaga si Mama Venus talaga dati is, siya talagang tumawag sa akin na, Jai, asan ka, Jai? Kasi, yung kontrata ko kasi sa agency ko is 2 months. 2 months ako walang sahod. Kasi yung 2 months ko na sahod, yun kasi yung pamasahe ko ng pumunta ng Manila. Kasi nagpapailan lang kami eh. Yun, wala akong sahod. Tapos, sabi sa akin ng agency, wala akong pakialam sa'yo kung saan ka na. Kasi tapos sa kontrata mo, 2 months na walang sahod. Tapos, sabi ko dun sa amo ko sa Chinese na, Madam, hanggat ngayon lang ako kasi nga, hindi kami nakaintindihan nung kusinero kasi galit-galit sa baka. Ayun ang bakla na may kasama siyang bakla. Okay. Tapos nag-half month ako. Ganito nangyari, tumawag sa akin si Mama Venus. Sabi sa akin ni Mama Venus, Jai, dito ka lang kay Simo, sa Simo. Si Mama Simo kasi dati, yan ang pinakamayaman dati sa Maynila. Pinakamayaman talaga yan. Talagang judge talaga ako, ganun. Pagkatapos nun, umayos ko kay Mama Simo. Umayos ako doon kasi ang asawa kasi ni Mama Simo lagi pumunta sa Tutuban Mall. Pagkatapos noon, nakita ko yung Cat Incarnation Salon Group. Nag-hiring man sila ng manicurista na hindi mo ako maalam sa bukbuk. Ang habi ko kay relax, kaya ko na sila kay Riban na wala ko idea ba sa Riban. Pagkatapos noon, pumunta ko doon. Tapos, sabi ko na, may ano ba kayo dito meron ba kayong hiring, gano'n. Sabi ko, sabi ng manicurista, meron dito, taga-puts pa, gano'n. Sinasama kasi ako dun sa asawa ni Simo. Kaya nakakita ko yung Cat Incarnation. Pagkatapos nun, yung napagalitan ako ni Mas mo, gano'n.
Hello, day, lumayas ako, day. Hindi ko alam kung saan ako pumunta. So, nag-apply ka doon sa Encarnacion. Oh, ay, hindi pa ako nag-apply. Bumalik ako doon. Hala, isang araw ko sa kalsada. Kasi bako. Para akong, homeless. Yung gano'n ko. Pulubi. Pulubi. Ay, para akong pulubi, day. Tapos labas ako ng, bumili ako ng karton, 5 piso. Doon, naglatag ako doon sa labas. Kasi doon ako sa mismong gate ng mall. Natutulog, Pag open ng, ng Prime Mall, pasok agad dito doon, gano'n. Alam, tipo, di ako mag-apply tiyo. Yung siya nga, taga-asa magkabayot. Taga-saan daw ako. So, taga-probinsya, paligaw ko tiyo. O sige, mamaya pag darating yung amo, gano'n. Pagkatapos nun, tinanggap ako agad. Tapos yung may-ari ng salon na si John Encarnacion, ay si Warren Encarnacion, siya yung nag-ano sa akin. Tumulong. Oo, sama. Sige na, paanuhin mo to, Nomi. Hindi ko pala. Ano man, Nomi? So, first trabaho mo sa Encarnacion, Manikulista pa ako. Manikulista ka. Taga-discuss ng paa, gano'n, nagtaga-assist pa ako ng gano'n. Hanggang sa nabitan ako ni Sir Warren kasi nga, mabuwakak daw ako, gano'n. Sabi Sir Warren sa akin, saan mga damit mo? Sabi ko na sa baba, ang yaman mo bakla, nag-hotel ka ba? Nasa baba ng tinawag ko sila ng escalator, gano'n. Escalator yan. Nasa lalim ng escalator. Ano yung parang baggage area. Sa gano'n, escalator. Yung itong dala. Doon, kasi iba kasi ang mall sa Manila, kasi escalator, nasa labas. Yung pala sa unit ako. Okay. Pero dalawa lang. Dito, kalagay sa lalim. Sabi niya sa Warren sa akin, hala, bakit nandun? Wala ko sa kumatingan kasi Sir Warren Ay, naku, sasamahan kita kasi gano'n. Sama kami ni Sir Warren. Sabi sa saan? Tapos sinama ko sa Sir Warren doon. Pagkatapos sinama ko sa Sir Warren, mamaya una kunin yan. Bili mo tayo ng mga bulaklak ng mga plastic para i-decorate natin doon sa salon. Pumunta kami doon sa Divisoria. Sinama ako ni Sir Warren. Sabi ni Sir Warren sa akin, huwag mo na kunin mga damit ko doon. Basura mo na yan. Bibilhan lang kita ngayon. Bago. Bago. Tapos, pagkatapos ni Sir Warren, pumunta kami pagkatapos ko mag-work, hindi na ako pina-work ni Sir Warren. Binigyan ako ni Sir Warren ng 300 pesos. Ay, saya ko nung baklo. 300 pesos. Binigyan ako si Warren. Ang super lucky na yun. Super lucky na yun. 300 pesos. Sabi ni Sir Warren, bakla, Bisaya ka, di ba? Wala akong tiwala sa'yo. So ngayon, matulog kita sa bahay ko. Kung doon ko na matulog sa katabi ng mga washing sa katualya. Parang sa nasa condo laundry kami. area. Nasa condo kami. Pero malinis, malawak yung Laundry area, parang ganun. Laundry area. Malinis. Tapos nun, doon ako natulog. Pagkatapos nun, 3 days ako ni Sir Warren, inobserbahan, ganon. Tapos, sabi Sir Warren, magkatabi na kayo sa kahera. Ganon. Tapos pinaingan ako na si Warren ng pera, pero binalik ko talaga din sa kanya sa sala. Sabi ko si Warren, meron kong perang na iwan ko doon sa sala, tapos binalik ko sa kanya. Pero doon na nag-ano si Sir Warren sa akin. Nag-trust. Nag-trust. Pagkatapos noon, naroon ako nag-duty. Wala pang branch yung dati Kat Encarnacion, dati. Pagkatapos, yung nagkaroon na ng branch, pinag-aral ako ni Sir Warren doon meron siyang sariling school nung mga buhok-buhok. Okay, parang training center. Training center. Training center ako pina-training center ako ni Sir Warren. So sa training center, yung mga model namin, muhila kami doon sa mga squatter kasi talaga? libre kasi model kasi yun Okay. Tapos yung training center ni Sir Warren doon sa retail. Pagkatapos nun, marunong ako magkulot-kulot, pero sa haircut, hindi pa ako masyadong maalam sa haircut. Kulot, ribbon, ganun yung mga basic lang na ganun. Okay. Pagkatapos, after 5 months, pinagawa ni Sir Warren ilong ko. Kaya pala ganyan. Pero, pinaulit ko rin to, yung kasi 10 years. After 10 years, ni-revict siya ulit din. Kasi sabi kasi nila, pag masama kasi ugali, hindi tumatalab yung ito. Hindi tumatalab. Okay, Gwen! Shit! Alright. So, paano ka napunta kay Sino ba yung na-vlogger na ngayon ng amo mo noon? Ito. Pagkatapos, nagsarili ako ng salon dati sa Maynila. Kasi nga meron akong foreigner, ganon. So, nung nagkaroon ako ng sariling salon sa Manila,
nagkaano pa ako na, ano pa ako sa bisyo ko. Nawala sa akin. Tapos noon, parang na-down ako ulit. Yung nanalo si Duterte, nagpatulong pa ako sa mama ko. Ma, palitihi, pud ko diri oy. Ano mo kayo mo gaglapan ko diyan ba kay Duterte mo ay. Yan ang bang-bang. Kasi, mistake na doon. Okay, so, ano ba yan, di ba? correct. So, Umuwi ayan. ako. So, ang nangyari, so umuwi ka talaga Umuwi ako during the ng 30 time. So, that's 2016. 15? 15. 15. Okay. Umuwi ako nun. Oo. So, pag uwi mo dito, ano nangyari? Nagbukas ka na ng ano? Hindi, Salon. home service ako Ah, dito. oo. Tapos ang home service ako dito, meron naman akong mga friend na kinokontak ko sila, si Mama Ronel, Okay. sa Manila. Ma'am, pasok mo naman ako dyan sa salon mo. May problema na, basta sa'yo pamasahe papunta dito kasi walang tiwala ngayon ang amo namin. Ganun. Pagpunta ko doon ako na-assign sa Quezon City. QC. High-end salon din yun. Pero pagkatapos ko doon 2 years, umalis din ako. Kasi yung friend ko, sabi sa akin, uy bakla, di pwede nga dito tayo bakla lagi. Punta tayo sa mga social na salon sa Makati tayo. Sabi ko, ayoko, natatakot ako kasi wala akong kakilala doon. Hindi, doon talaga tayo. Ikaw mo na mauna. Ako pinauna, si Denden. Pagkatapos sa Denden Salon, doon ako na kasi mga customer namin, puro mga artista. Sila Saina Barake, Ma-high-end talaga. Tony Fowler, Mocha Girls, Six Bomb Dancer, tapos minsan sila Chris Aquino, minsan sa Vice Ganda, nagpapano ng hair extension doon, nagano kay Mama Denden, lahat-lahat. Doon ko na-amaze. Sabi ko, hulo, ganito pala dito sa sa Denden, yung gano'n. Tapos doon, parang na-inspired ako. Parang ginagalingan ko talaga yung gawa ko ng walang gano'n. Una, hindi pa ko malam mag-hair extension. Tapos tinitainan ako ni Mama Denden. Doon ako pagkis hanggat sa gumaling ako mag-hair extension. Hanggat sa na-met ko doon si Sainab Harake. Sila. Sainab. Tapos si Tony Fowler. Tapos, lahat ng mga sikat na vlogger doon talaga nagpapagawa talaga. Tapos, hindi pa sikat dati si Sainab dati. Talaga ako na time na nagkakilala. Hindi pa masyadong sikat si Sainab. Sikat si Sainab pero hindi pa siya million followers nung yung time na yon. Pati si Tony Fowler hindi pa masyadong sikat din nun. Tapos, nabitan ako ni Seb. Okay. So, to make it short, nagtrabaho ka sa kanya. Nagtrabaho kay Sainab Harake. So, ano yung year nang nag-decide kang umuwi tapos put up ng salon dito sa nasaan? Ganito kasi yun. Pandemic time. Hindi ka to. Hindi ka to. Hawak yung puso. Ako na siya, hindi po di bayot, di pa panilig ka ni Sainab bayot. Ana. Pwede mag-uday kayo, wala mag-ibig trabaho dili kayo. Ana, kasi mag-gawas na yan. Pandemic. Hindi ko ba, uy, balik sa Denden Salon. Gisikon ko. Ay, manila bayot. Ana siya. Kung mabilig-iday, nga na, aday. Balik ang probinsya, de. Ay, ano siya. Sige, uban kasi sumama naman ako. Pag-uwi. Pagkatapos, tumawag ako kay Cos, yung plano. Kasi ipaperman ako ni Seb na yun kasi parang na timbrehan ni Sainab na aalis ako. Pero pinaperman sa Sainab ako ng 10 years yata yun bad contract. Bad contract. Sabi ko, Ma'am Seb, hindi po ako Ma'am Seb, renew. Kasi, uwi mo na probinsya, Ma'am Seb. Ay, ano ba yan, Jun? Ganun, sasabi ni Seb. Kasi ako sa kanyang make-up. So, parang sa kanyang hair extension. Silbi sa ating term is taligando kaniya. Kasi buntis din si Seb, ganun. Gusto niya meron siyang personal assistant. Ganun. Sabi ko na, uy, ako madam, ganun. Tapos yun, galit siya sa akin. Sige lang. So, pag uwi niyo ni Inday, sumama ka talaga kay Inday. Okay, muna sila Brinda, tanan. Namingano ko sa ila. Okay, namiss ko sila, guys. Totoo lang, guys. Kasi everyday off ko, tagal pinapaalam ko kay Seb. Sana ba nito? No baliches, bakit drop ko na Grab? Doon nga. Uwi ka magkakinabukasan, ha? Kasi ganun. Doon ako. Doon na, chika-chika. Dahil nga, pagkatapos, sabay ko sa pliti, mga ko'y bala sa pliti. Dito din, Day. Tapos, so, nakauwi ka, tapos, pag uwi mo dito, pandemic time, parang home service pa rin. Home service pa rin noon. And then, anong year nung na-cop up mo yung salon nga?
year 2020. Year 2020. Yung sa first batch mo sa upper. Oo. Kasi yung time kasi noon, yung pag-uwi ko, ang dami sasakay, Jay, ikaw pala yung ano ni Zainab, yung anak ba, di sa probinsya na to, kayo, idol ba nila Zainab, kaya ba't sikat, Becca, yun na, winisan ko ba yung anak, so, everyday ko nga na ako'y customer, tag-upat, home service, isa-isa Agoy. ka adlaw. Nakatong nga times, ano to, gipawid sa kwarta, nagyabot akong kwarta o 90. Sumuto siya kung gi-start o, Nag-deciding. decide ko, sumuto siya kung gi-kwanda sa kuan, sa upper. So, grabe guys, na doon yung pag-start ng Jean Mary Salon. Yes, doon nag-i-start. So, hanggang after a year, so nakaipon si Jean Mary and meron siyang second branch. Bakit ka ba nag-second branch ka? Actually, baka hindi ko siyang pwesto to. Yung tsahin ko, sabi ng tsahin ko na, DJ, ikaw na mag-ano doon kasi sayang kasi yung ganun-ganon, tricky lang ang manti ko sa'yo, ganun-ganon. Tapos yung kita ko noong December na dito ko pinut up lahat. So ito yung second. Ito yung second branch. At least kung merong taga dito na malapit ma-accommodate mo. Tapos ano lang siya, ma'am? Along highway. Kahit malayo. Kasi alam namin ng SR Mall. Sabihin ko, SR Mall na lang kayo mag-drop. Mag-drop. Tapos susunduin ko na din kayo. Pwede, kasi paglabas ng SR na SR na. Ang ganda ng area kasi along highway tapos na malapit sa mall. I welcome talaga na mabibuli siya because merong isang accommodations na mall talaga na pupuntahan ng mga tao. Wow, congrats, Thank Jai! You so much. So, grabe hirap ni Jai, no? So, bro, grabe from Manila. Talaga no, experience mo yung pulubi. Sukat sa pagpabalyag isda, maghapon ako, babita ko ng isda, maghapon, hanggang sa nagtitinda ako ng lahat na lang ng binibinta ko, talagang pagod na talaga ako. Super. Grabe yung mo. Wow, palakpakan natin si Jenny sa mga success. Now, ang next natin i-tackle is about your love life. Kamusta your love life daw? Okay naman yung love life. Okay naman yung love life ko, guys. Ilang years na nga kayo? 4 years na kami. Okay. So sa 4 years nyo, kamusta man ang relasyon? Actually, parang siya talaga yung lucky charm ko. Bakit? Kasi yung time na, naging kami, parang doon nag-boost kasi nagagandahan sila sa content namin, mag-jowa, love wins, gano'n. Parang nag-boost yung mga followers namin, andyan na sila, Mama Brenda, social climber, parang nadagdagan din sa Mama Scarlett, gano'n. Kasi swerte ako sa jowa ko, guys, as in, asawa ko. Kasi, yung time na down ako, guys, yung na-operahan ako Basta. Yung napina ako sa appendix, guys, talagang sobra, guys, as in, sobra talaga. Kasi yung time na na-operahan ako ng appendix, guys, laking tulong ng ng asawa ko, guys, kasi siya naghanap ng paraan talaga. Talagang naghahanap siya na kung sino yung umano ng tawag dito, yung umano ng yung magkuhan sa baboy gani, magbakos. Mag-alima, maganyan. Sobrang naawa taga ako sa kanya, dahil kaya nga, bakit? Kasi uwi siya sa bahay, udlaw sa hospital, wala siyang talagang tulog talagang nag-alala talaga sa akin. Tapos nagsabi yung doktor na operahan ako, umiyak siya sa jeep, pinagalitan siya ni mama siya nga, huwag kang umiyak, Jean, kasi buhay pa naman si Jean. Operahan lang yun kasi may tatanggalin lang sa appendix niya, ganun. Yung time na yun, 5 months na ako, magti 3 months na ako na walang bayad sa renta, tapos ipagbawi ako aircon. That was your challenging moment of your life. Pero kung ma-down ako, ibawi akong aircon, ibawi akong sopa, ibawi akong TV, nalipay ang mga tao sa kuha, guys, nga na yung ato, kung sabi nila ma-down ko, pero ay gani, kinakasabot pa si kay Lola, sa kuha. Na-extend yung nagkautang-utang ko, lahat, akong utang nga to, sabi na kung ma-down kay, nabi ko nga, sige lang, Lord, kung may galing na ma-down ko, okay lang, pero wala akong ipasagdan sa Ginoo, grabe ko na kung ampo nga, Lord, thank you, kay Lord nga, wala, ikunin mo, pa-surrender, Lord, nga katong nga time na, grabe as in, sobrang good kaayo, grabe as in, kaya sobrang nga, pero bitaw, kamla ko nga murag,
parang nahiya na ako sa pagpasok sa salon kasi wala ng TV, kundi may butas na yung wala ng aircon eh. Tapos wall bracket na lang nakita ko dun sa Correct. nandun. Tapos, yun, ako, naka-survive ako, Yes. thanks God. So again, no, it's nice to know na meron ding mga taong andun para sa iyo, the time of darkness sa buhay mo. So, ganun naman talaga ang buhay, Jay, no? Kaya nga. It's very normal to us ba na maka-encounter tayo ng darkness, no? Kasi we won't able to appreciate light without darkness. So, kailangan talagang ma-encounter natin yung darkness para ma-appreciate natin yung light. Kasi yung light, yun yung hope natin sa buhay. Ako, hindi ko nagsasabi sa ibang tao yung problema ko. Pumunta ko dun sa puwente, kami duwala mag-asawa ko. Doon ako ako na, Lord, talagang, hindi talaga ako bibitaw, Lord. Tulungan mo ako, Lord, ganun. Ikaw na po bahala kung kung hindi talaga para sa akin, talagang hindi talaga para sa akin. Pero mabuti na lang na may mga tao talagang umano sa akin, mababait, makapaligid sa akin. Praise Lord, praise God. So last question, Jay, handa ka bang mawala si Jade sa buhay mo? Kung yun talagang tinadhana sa amin, kung mawala siya, pero masakit. Kasi alam naman natin na kung ano yung pinasok kong relasyon, kaya mo lang labasan. So, mayroon naman akong family. So, syempre, kung anong problema, kung anong mahatan sa atin, pamilya pa rin yung sandalan mo. Tatakbuhan mo. So, tatanggapin kung ano yung tawag dyan? Yung nakadestiny. Oo, nakadestiny sa aming dalawa. Thank you for sharing. Thank you for sharing that Jai or Jin Bulag. Ano na lang, second to the last question. Yeah. Kamusta yung 2025 ni Jin Bulag? Okay, sumunod dumating sa akin si Jinky. Okay naman siya, tapos hinga-hinga ng konti. Tapos thanks God kasi yung baboy namin, malulusog yung mga baboy namin. Doon kami minsan nakakuha ng source of income sa baboyan namin. And then, yun lang, talagang trust the process and then God will provide. So, what are you looking forward for 2026? Ano yung gusto mo mangyari sa 2026? Gusto ko magkaroon ng house and lot. Of course! Dahil may partner na tayo at yun na, nakakailaban naman. So, kailangan meron tayong sariling nest or pugad, which is our house and lot. No, manifesting. Yes, manifesting talaga. Huwag mo na yung sasakyan guys. Yung sasakyan, naka-stack lang yan eh. Hindi ba? So, meron pang maintenance, meron pang ganito, ganyan. Okay. Pero kung magkakaroon ka ng house and lot, where? Saan mo gusto? Gusto ko along the highway lang din. Kasi yung gusto ko, business, salon sa baba, second floor, rent na gown. Ang third floor ko, yun yung bahay namin. Okay. So, commercial building pala. Why not? 10,000 square meter. Why not? That's uso yan sa sa mga syudad na mga setup na mga. So, let's claim it. Maliit lang basta kahit mga 100 square meter lang ganun. Correct. So, thank you, JJ, for sharing that. You. So, by the way, the last part of our podcast, Jay, this is what we call Maring Mars podcast, describing SC in one word. So, I'll be naming names of the social climbers. Tapos, i-describe mo sila in one word. Or magbibigay ka ng adjective. I-describe mo na one word or two words. Pwede rin kung hindi kaya ng one word. Okay, let's... Example daw. Example, Melmar, mabait. Melmar, mabait. I-describe mo pa siya, i-describe. Sige. Ano siya, pwede English, pwede Tagalog, pwede Bisaya. Kung Bisaya, pwede natin i-translate to Tagalog. So, di talaga kaya, kaya alam ko naman na BO ka. Charot lang. Okay, social climbers, this is our episode 11, describing social climber members in one word. So, this is Jin Bolag's version. Okay, Brenda. Your heart. Hello? Your heart. Why? Your heart. Describe daw in one sentence. Bakit? Ano siya, kahit mayroong nagawang mga mali, kasalanan yung mga tao sa kanya, nakapaligid sa kanya, lalo sa mga AC namin, kahit anong tinatanggap pa rin niya. Handa siya magpatawad. Tapos kindness. Very kind talaga. Very kind. Kasi minsan natulungan ako ni Brenda eh. Second is, bakang. Bakang,
kuan ka ng ulaga. Okay, we want explain ba sa ulaga. Jigjag. Jigjag, mabait. Hindi ka to. Ulaga din. Mabangbuang pa. Balibalyuhan. Uyo. Asa, hindi katok is very supportive to. So, ikaw talaga yes. Mabait din si hindi katok. Si Uyong. Oyong, mabait din si Oyong. Tapos palatawa, ganun. O Diva. Mabait din si Diva. Tahimik na din si Diva. Yeah. Scarlett. Mabait, tapos bossy. Oo, lagi. Marami na nasasabi. Kasi nasanay na siya sa kanila. Na ganyan yung setup niya. Okay. Ma'am si G. Ma'am si G, mabait din. Palatawa, ganun. Gwen. Koma. Mabait din si Mama Gwen. So, Rhea Pilinera. sobra. Idol ko sa ate Rhea. Argel TV. Mabait din si Argel. Pero minsan, stricto rin si Argel. Oo, Britney to Life. Super bait ni Britney. Gusto ko si Britney. Walang nakikisabay, go with the flow si Britney. Okay. Siya sa mga ganyan. Sa mga ganyan. Zamara, mabait din. Danis Hamis. Mabait din si Danis Hamis. Si Danis Hamis. J Ford. J Ford, minsan matigas ulo ni J Ford. Minsan matigas ulo. Pero mabait naman si J Ford. Correct. So we have Amanda. Amanda, mabait pero matigas din ang ulo din. Amanda. Amanda. Bating. Taklish. Pero mabait din. May banding na ba kayo ni Simple Amore? Simple Amore? Simple Amore. Diyan sa sa farm. Anong masasabi mo sa kanya? Okay naman si Simple Amore. Mabait naman. Go with the flow. Go with the flow. Jana. Super bait. Tapos, Belgium minsan, ulaga din minsan. Hindi mo mabait kasi hindi na bibigay ng booking yan eh. Charlotte. Mga ganun and everything. The last but not the least, the late Didong. Ano masasabi mo kay Didong? Kasi nakaban na kayo sa Manila din. Siyempre, bigyan natin ng magagandang salita si Mama Didong. Mabait din, ganun. Tapos, naging nanay din siya sa amin. Tawag diyan, meron din siyang mga advice sa bawat isa na ganun. Mahal ko talaga si Mama Didong din. Mabait din. Correct. Napaka-motherly. Andun pa pala, si Mia Kalok, anong sabi mo? Prangka lang, sakto lang. Sakto lang. Trivial lang na hindi siya masama, hindi siya mabuti. Sakto lang. Marian Ambisyosa na last. Sakto lang din. So, that's it. Thank you so much. Jean Bulag Vlog, for the time and effort for my podcast. Maraming salamat, Day. So, you want to promote? Hi guys, sa lahat po ng ang hindi pa po nakatry ng aking services, ilatay niyo po guys ang aking hair rebind, lahat, hair color, hair extension, eyelash extension. Soon po guys, this coming next month is meron po kaming Glota Drip. May mga nurse ako na taga-saan. Parang partnership kayo. Okay. Hello! May kasi sa atin yan si Dennis pag-Glota Drip yun. Ito naman sa Amerika. Hindi dito siya. Kapag-Glota Drip kasi para pumuti siya ng Amerika. Ang ending, what? So, kaya yung skin. Ito lang yung skin. Charot lang. More blessings to come. Thank you so much. And again, this is your Miss Universe 1981 of the Social Primers for our vlog. And thank you so much for our 11th episode of my MM podcast or the Marimar podcast. Thank you and God bless. Bye-bye. Thank you.